Dear Tita Karen, kumusta na po kayo? Long time no see. Sumulat ako sa iyo kasi namimiss na kita. Alam ko naman na maganda ang kinalalagyan mo ngayon, pero syempre hindi pa rin maalis sa isip ko na maalala kita paminsan-minsan. Nung last time kaming nagbakasyon sa Pinas, datapwat nakasama naman kita, sana pala mas dinalasan ko ang pagdalaw sa iyo. At sana pala mas hinabaan ko pa ang pakikipagkwentuhan sa iyo. Ang sarap mo kasing kausap, napapagaan mo ang aking kalooban, at madami akong napupulot na aral. At saka natutuwa ako sa mga kwento mo. Miss ko na din yung mga jokes mo na may kasamang malalakas na tawa. Sayang. Pasensya ka na ha. Ewan ko ba ba't napaka-busy ko ng mga araw na yon. Sana nakapag-video ko ng marami at nakapag-vlog ako ng mas madalas noong panahon na pumunta ka sa bukid. Plano ko nga gawin yun eh. Yung gumawa ng video noong mga panahon na kumakain tayo ng prutas sa ilalim ng mangga at pinagluto tayo ni Tita Veron ng masarap at masustansyang pagkain na paborito mo. Kaya lang, ewan ko kung bakit yung mga videos na kuha ko ay halo-halo. Hindi pa talaga siguro ako marunong mag-vlog o kumuha ng video noon. Kaya naman yung mga masasaya at paborito kong alaala nung nagbakasyon kami ay nasa isip ko lang. Kaya kapag gusto kitang naalala, binabalikan ko na lang yung mga memories na yon. Alam mo po tita, nung isang araw na dumalaw ka sa bukid, tapos busy ako nun, kaya pinagpahinga na lang muna kita doon sa ilalim ng bahay. At least doon, alam ko na komportable kang nakahiga doon sa sofa at nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Nandoon ka lang nakahiga habang hinihintay mo akong matapos sa ginagawa ko. You were patiently and quietly waiting. Mabuti na lang may bumulong sa akin. Siguro angel yun. Sabi niya sa akin, tigilan ko muna yung ginagawa ko at samahan kita. Kasi madalang ka lang namang makapasyal. Mabuti sumunod ako. Tapos nung makita nga kita na nakahiga doon sa sofa, mabuti na lang at naglakas loob akong lapitan kita at yayaan kitang magdasal. Kasi alam ko, gustong gusto mo yon. Gustong gusto mong nagdadasal. Kaya kahit mahirap, masaya ako na nagawa natin yon. Kahit papaano, hindi ako nang hihinayang. Kasi yun na pala yung huling pagkakataon. Hindi ko naman lubos akalain na iiwan mo na kami. Akala ko matagal ka pa naming makakasama. Pero ikaw, tila alam mo na di ka na magtatagal. Good morning po, Doc. Good morning. Good morning. Good morning po. Ako si Dr. Evangelista. Ako yung neurologist, na nag-attend. Si nanay, about a month ago, no, na-diagnose natin na merong brain tumor. And ang dahilan, I think about 2 years ago na operahan siya sa breast, di ba? 1 year. And then yung recommendation ng doctor na umattend sa kanya, I think chemo and radiotherapy. Pero ayaw na niya yata. Ayaw na niya magpa-chemotherapy. So, because of that, nag-spread yung tumor. Nag-spread yung tumor sa brain. So, in-explain ko sa mga relatives na yung option natin is either to operate, but I do not recommend it kasi pagka meron ng makitang tumor sa brain, ibig sabihin nun, kalat na yung tumor all over the body. Kasi yung brain, meron siyang special barrier na mahirap ma-penetrate, ano? So, bago pumunta sa brain, kumakalat na sa liver, sa lungs, and so on and so forth. So, hindi pwedeng operahan ng brain lang without doing chemotherapy, radiotherapy, and so on, no? So,
uh, I think nung nakausap ko, yung family decided na not to do anything anymore. But yung binigay kong gamot, yung steroid, naka-improve sa kanya. Eh, just a few days ago, before he was admitted, sita siya sa akin, ang ganda ng pakiramdam niya. And in fact, the day before na-admit siya, she was up and about, no? Very talkative, happy, and she was feeling good, no? Kaya lang, bigla na lang nung isang araw, tumawag sila, hindi na daw nagigising na naman. So pinadala namin sa emergency room, comatose na sa emergency room, and then yung blood pressure niya was already 70/40. And I think nahihirapan na siyang huminga. Nabalitaan ko na inayos mo ang lahat para sa iyong pag-alis. Hindi mo pinaubaya sa iba, bagkus tahimik ka lang na kumikilos na inayos ang lahat. Nagbilin ka kung nasaan yung damit na isusuot mo, yung mga papeles na kailangan, inayos mo, pati yung mga detalye na gusto mo, sinabi mo. Sabi mo gusto mong tumugtog ng violin ang panganay mo. Tapos, nagpaalam at nagpasalamat ka sa lahat ng mga kaibigan mo at sa lahat ng mga taong tumulong sa iyo. At balita ko pa, ikaw ang pumunta kay Pastora para humingi ng basbas. Grabe ka. Bakit mo ginawa yun na mag-isa? Di ka man lang nagpatulong? Pero alam ko kasi na ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong nakakaabala sa iba. Ikaw na nga yung may sakit, pero ikaw pa yung umiintindi sa iba. Hindi kita narinig na nagreklamo noong may sakit ka. Kahit nahihirapan ka o nasasaktan, napakatahimik mo lang at napakatyaga mong nagtitiis sa lahat. Pero alam kong sa Diyos ka dumadaing at alam kong nakikita lahat ng Diyos ang iyong pagdurusa. Kaya siguro agad ka na niyang pinagpahinga kasi ayaw ka na niyang nahihirapan. 7 taon kang nagtiis sa sakit mo at alam kong ginawa mo ang lahat para gumaling. Pero siguro nga hanggang doon na lang. Mahirap man sa amin ang iyong pagkawala, lalo na't alam naming napakabata mo pa at napakabait mong tao. Kaya masakit man sa amin, kailangan naming tanggapin na wala ka na. Alam ko din na iyon ang gusto mo, na tanggapin namin ang iyong pagkawala para sa ikatatahimik ng iyong kaluluwa. Noong nawala ka na kasi, sobrang naiiyak ako kapag naalala kita. Pero nakita kita sa panaginip ko at sinabi mo na maging masaya kami para maging tahimik ka na rin. Ayaw mong nakikita mo kaming umiiyak kasi nasasaktan ka. Kaya tanggapin na namin na wala ka na. Salamat sa magagandang alaala na ibinahagi mo. Mananatili kang buhay sa kanilang mga puso magpakailanman. Sa iyo, paalam. Kaya sa pagising ko buhat sa panaginip na yon, tinanggap ko na wala ka na. Maraming salamat sa lahat, Tita Karen. Hindi ko alam kung nakikita mo o nadidinig mo ang mga ginagawa namin o sinasabi namin sa iyo. Pero salamat sa Panginoon sa buhay mo. At ngayon, bumalik ka na sa Kanya. Mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan.